Good evening, everyone. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Matthew 17, verses 1 to 3. This was not the first time that the Son of God spoke to Moses and Elijah on a high mountain. Recall that Moses was called up to Mount Sinai, also called Horeb, to be with the Lord for 40 days and 40 nights, during which time the finger of God inscribed the law on tablets, given to Moses to give to the people. During that time, the Israelites from the base of the mountain saw the summit consumed in fire. Similarly, Elijah, the great prophet, was called up the same mountain to encounter the Lord. He entered the cave and waited. Elijah then encountered a strong and violent wind, an earthquake, and a fire. But God was not in any of them. Then Elijah heard a light, quiet sound, a whisper, and he hid his face out of reverence as the Lord spoke to him. In the experience of the Transfiguration, which we ponder today, the Son of God, now in the flesh, allowed his glory to once again shine forth. As he did, he conversed with Moses and Elijah in the presence of 3 of his disciples. These disciples were in awe, just as Moses and Elijah had been during their first encounters with God on Mount Sinai. These 2 great Old Testament figures now stand as witnesses of God's unfolding plan, revealing by their presence that Jesus is the fulfillment of all they had been entrusted to teach in their lifetime. Moses' encounter with God on the mountain provided the foundation of the law for the people of Israel. This law guided them for centuries and ultimately came to fulfillment in Jesus, who transformed the law and elevated it to a new level by grace and mercy. Elijah's encounter with God on the mountain gave him direction to anoint kings to lead the people and to anoint Elisha as the prophet to succeed him. Elijah and Elisha continually preached to the people, calling them back to fidelity, to the covenant that God had made with them. Reflect today upon this glorious scene of the Transfiguration. This image teaches us about the entire plan of God throughout time. Prayerfully ponder the idea that Jesus is inviting you to make the arduous journey up the mountain of prayer, self-discipline, virtue, and holiness. Pray that your eyes will be opened to see His glory and that this experience will inspire you and strengthen you to continue to fulfill the mission of God started long ago until it comes to completion when He returns at the end of time. And God bless you. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito po tayo ngayon sa pangalawang linggo ng Kwaresma. Sa linggong ito, pinagninilayan po natin ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon o Transfigurasyon. Siguro magtataka po tayo. Umiiba po ang tono sa pangalawang linggo pa lamang ng Kwaresma. Ang tono na kung saan patungkol sa tukso sa unang linggo
kanyang mga pasakit, kanyang mga hirap sa mga susunod na linggo. Subalit sa pangalawang linggo po, patungkol sa kanyang kaluwalhatian, pagbabagong anyo. Bakit kaya po naipasok ang Ebanghelyo, ang kwento sa transfigurasyon ng ating Panginoong Hesus? Kung titignan po natin, mga kapatid, ang transfiguration na kasaysayan ay nangyayari sa umpisa lamang sa karanasan ng ating Panginoon sa Jerusalem, sa kanyang mga pasakit, sa mga bagay na idadaanan niya sa krus. Doon makita natin kung paano po ang istorya sa transfigurasyon ang siyang nagbibigay ng iba yung sigla, iba yung tutok, iba yung halaga. Na kahit papan sa umpisa pa ating paghihirap, mararanasan na po natin ang kaluwalhatian, ang kaharian, ang paghari ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kapuna-puna po, tatlong mga minamahal niyang alagad. Si Pedro, si Santiago, at si Juan. Sila bagay nagsisimbolo sa bawat isa sa atin. Piling-pili man sila, subalit sila din ay napakarupok. Maraming pagkakamali, maraming kahinaan. Subalit nung makita ni Pedro si Jesus sa gitna ni Moises na nagsisimbolo ng batas, at si Elijah nagsisimbolo ng mga propeta sa lumang tipan, siya po, si Pedro po, ay nagagalak. Kaya nga po sinabi ni Pedro, Panginoon, dumito na lang muna tayo sa bundok. Gagawa tayo tatlong kubol. Isa po sa inyo, isa po kay Moises, at isa po kay Elijah. Nagsasalita pa si Simon Pedro, nanliliman sila ng ulap at kakarinig sila ng tinig mula sa itaas. Ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. Takot na takot ang mga alagad at sila'y nakasusubasob. Subalit sinabihan siya ng Panginoon, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Ito po ang paalaala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Una po, si Jesus ang siyang pumipili sa bawat isa sa atin. Hindi dahil tayo hamak na paborito lamang, pero kahit paman sa ating makahinaan, sa ating makasalanan, sa ating mga karupukan, handa pa rin igawad ang pagmamahal, pagpapatawad ng ating Panginoon. At ika nga, sa panahon na hindi natin naintindihan ang napakaraming bagay sa ating buhay nangyayari, tayo natatakot, tayo nawala ng pag-asa, parang hindi natin maibigkas, maisabi ang mga bagay-bagay. Subalit sinasabi ng Panginoon, tumindig ka at huwag kang matakot. At ganun pa man, inaanyayahan natin Panginoon na bumaba sila sa patan. Alala mo bagay, ang karanasan ng pagbabagong anyo ay isang bagong hudyat, bagong simula, kung saan nakakahugot sila, nakakahugot tayo ng lakas. At ang harapin natin
ang iba't ibang hamon sa buhay, tayo po ay mas lalong matibay. Tayo po ay mas lalong hindi natatakot. Tayo po ay mas lalong matapang at hanggang magbuhay sa ating sarili, alang-alang sa ating Panginoong Diyos. Isang tigling po sa kanilang lahat.